inaanyayahan po ang lahat na tumayo na. At tayo po ay magpupuri na sa ating Diyos na buhay. Yan. Sige, tayo po ay mag-start muna sa maikling panalangin. Lord, maraming salamat sa oras na ito. Natingipon-tipon niyo po ang bawat isa sa amin upang mapapurihan ka, maitas ang pangalan mo higit sa lahat. Lord, we are so excited for this great day, Panginoon, this glorious day, Panginoon, na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin. Naniniwala po kami na kayo ang kikilos, kayo ang magpaparamdam sa amin ng signs, wonders, and miracles. Lord, ngayon pa lamang po ay hindrances ng kaaway sa aming buhay. Ito may nakapag-isip kami, nakapagsalita, nakagawa ng hindi maganda towards sa aming kapatid. Lord God, kami po ay humihingi ng kapatawaran. Gayon din po, Panginoon, sa mga tao nakapag-isip, nakapagsalita, nakagawa ng hindi maganda towards sa amin, we release the forgiveness, Panginoon. Lord, hallelujah, tunay nga po na binibigay po namin, Lord God, ang oras na ito upang mapapurihan ka, maitaas ang pangalan mo higit sa lahat. Sa lugar po nasaan kami, surround this place with the walls of fire and the walls of bronze. No works, plans of the enemy shall render or prevail, Panginoon. Ngunit, Lord God, ang inyong banal na Santong Espiritu lamang ang aming ninanais sa araw na ito. Sa inyong anak, Lord God, na gagamitin, na maghahayag ng inyong banal na salita. Lord, anoint his lips, Panginoon. Na sa bawat salita, Lord God, there is anointing, there is deliverance, Panginoon, and I believe, and we believe, Lord God, na kayo, Lord God, ang kikilos, Lord God. You will manifest yourself in Him, Panginoon. Maraming salamat po, Father God. At kami lubusan nagpapasalamat, Lord, and we seal all these prayers with the most precious blood of Jesus. And we give you back the highest praises, glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' mighty name, everybody says, Amen! Hallelujah! Handa na po ba tayong magbigay papuri sa ating Diyos sa buhay? Amen! Halina't sumayaw! Sige po, sabay-sabay tayo po mula pa. Halina't sumayaw! Halina't sumayaw! Sa tulong ng bawat musika, hatugan ng Diyos ng buong sigla. Nang awit ng pagsamba, ipalapak ang kamay. Sabay nating iwagayway, umawit tumindak ng buong galak ng hallelujah. Halina't sumayaw! Halina't sumayaw! Sa tugtog ng bawat musika, handugan ng Diyos ng buong sigla. Nang awit ng pagsamba, ipalapak ang kamay. Sabay nating iwagayway, umawit tumindak ng buong sigla ng hallelujah. We sing hallelujah! 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 Purihin natin siya! We sing hallelujah! 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 Purihin natin siya. Halina't sumayaw! Halina't sumayaw! Sa tugtog ng bawat musika, handugan ng Diyos ng buong sigla. Nang awit ng pagsamba, ipalakpak ang kamay. Sabay natin iwagayway, umawit tumindak ng buong sigla ng hallelujah. We sing hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
natin siya. For the last time! Hallelujah! 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 Purihin natin siya. Sige po, isang malakas na palakpak sa ating Diyos sa buhay. Siya ay nararapat sa papuri, sa pagsamba at pagluwalhati. Thank you, Jesus. We give you glory sa araw na ito. We lift your name above every name, Lord God. You are exalted in this place, Panginoon. Thank you, Jesus. We give you glory, Jesus. Hallelujah. Walang hanggan. Walang hanggan. Katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo di mapapantayan. Walang hanggan. Walang hanggan. Katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito kami, Panginoon. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Purihin ka, O Diyos. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa iyo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Oh, Jesus, sa iyo ang kabanalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Oh, Jesus, sa iyo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa iyo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Let the people be heard. Sa kalangitan,
iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Ikaw, Diyos, Pumuri ka sa awit, itataas ang aking tinig, thank you, Father. itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, Kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. O Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan. For the last time, Jesus sa'yo, Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. O Jesus sa'yo, Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. We sing, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, purihin ka, O Diyos, purihin ka, O Diyos. Sige po, let us give the best offering to our God. Praise. Praise. Pwede na tayo magpo. Praise the Lord. Hallelujah. Ano tayo mag-compress. Dito tayo naharap ng ibang hindi kawang-kawang. Para matinis yung mga matinis. Para masyadong mataas ang tremble mo. Matinis. Kaya, lagyan ng kaunting lato. Check, check, check. Hallelujah. You. Yan. Praise God. Bon pomeriggio. Buon ultimo pomeriggio, fratelli, fratello. Sorello. Fratello. Yeah. Magandang hapon. I am so blessed and happy. Yes. Hindi ko alam. Nalilito na ako. Nandito na pala ako sa Milan. Yeah. By the grace of God, the Lord is doing great, mightily sa ating mga gawain sa Europe. Pribilehiyo na ako ay maging blessing at maipadala sa iba-ibang churches natin. And thank God, nandito na tayo ngayon sa Milan na tayo naman ay bukas ay
magse-celebrate ng ating ika-26 year. Yes. Hinog na ang JA1 nila. No? 26 year na po tayo. Palakpak kay Lord. Ayan. Tayo muna yung manalangin, Panginoon. Ang araw na ito ay binigay mo papuri at pasasalamat sa iyo. Una, bringing me in, safe and sound, at ang mga kapatiran natin, workers and worshipers, committed leaders of JA1 Milan na nandito ngayon. Thank you, Lord, and today we are here to prepare sa magandang gagawin mo sa activity, celebration, thanksgiving ng iyong gawain dito sa Milan sa araw ng bukas. Even today, Lord, ay hindi kami lulusog, hindi kami basta na lang tatayo at magse-celebrate without asking your blessing or yung iyong pagko-consecrate sa amin. Because apart from you, we can do nothing, Panginoon. Ang lahat ay mangyari na may kalinisan na may pagbibigay parangal sa iyong pangalan lamang. Maluwalhati ka sa araw na ito, Panginoon. Amen and amen and amen. Praise God. So tomorrow tayo nga ay dito ba lahat ang ating mga musician, tamborin, may tamborin tayo, dapat nandito lahat, workers and leaders, lalo na yung mga tatayo sa araw ng bukas. Kahirap, basta ka nalang tatayo bukas, hindi ko alam kung saan ka nang galing. Ayan. Kung ikaw ay ikaw ay may special na activity, birthday o celebration, alam ko na, palagay ko ikaw ay maliligo, right? Magbibihis, magpapaganda, at i-prepare mo talaga ang iyong sarili dahil sa okasyon na yan, right? Physically, lahat na, conditionally, maaari kailangan talagang good condition na tulog ka ng ayos. Pero ito bang ganitong ating gagawin, especially this is gawain ng Lord ito. Ito ang higit nating bibigyan ng sobra o talagang tama at naaayon na paghahanda. Diba? I believe, hindi na nga ako narinig kayo ngayon nag-practice, music team, hindi ko na. So, maaaring prepare na kayo sa inyong mga rehearsal, sa pag-awit bukas, yung mga dancers, yung inyong preparation, special numbers, yung mga mag-perform, ay na-practice na lahat. Good yun. Dapat lang tayo para maganda naman, di ba, ang ating gagawin, presentable. But remember, hindi yun ay part lang ng paghahanda. Yeah? At kaya gusto ko nga sana nandito lahat. No? Kung wala yung iba bukas, ngayon, bukas, magkakaroon ulit tayo o ipananalangin ulit ha. Kasi iba na, bukas po sila magpapapray bago mag-anuwa po ngayon yung mga exam. yes. Nag-aaral yung mga ibang bata. Kasi may mangyayari, hindi natin alam, mangyayari overnight o before today. But ngayon, magandang malaman nyo ang ating kahalagahan nito. Kasi ito ay worship. This is a celebration. This is ito'y gawain para sa Diyos. Kaya hindi basta na lang, no? Kung mga tibog ni Nicole, yung mga tibog dito, grabe ang paghahanda, di ba? Special, no? Yung iba, nakakatuwa, di ba? Victorious, maganda. Pero lalo na ngayon. Sabi ni Joshua, alam niyo yung ating preparation, hindi dahil tayo lang ay mag-anniversary. Actually, every time tayo mag-worship, every time tayo lalapit kay Lord, as a matter of araw-araw, di ba? Kaya ngayon, tomorrow, very, very special.
we have many people, marami tayong mga taong inibitahan, maaaring mga first timer, maaaring they will be coming from other places, and make sure talagang panalangin natin na hindi masayang yung kanilang pagpunta, hindi sila yung mai-entertain. Okay, tandaan niyo na, at bukas may ibang bagay na mararanasan sila. Diba? Umaattend ng mga party ang mga tao, yung mga bago, umaattend yan ng mga gathering. Umuwi sila, masaya sila, enjoy, busog, may mga program, masaya, na-entertain. Pero iba ito, kapatid. Kapag naranasan nila yung presensya ng Diyos, bumaba ang kapangyarihan ng Diyos, yun yung experience na hindi nila maipapaliwanag. At doon nila maikukumpara. Doon nga sila magkakaroon ng interest or yung iba talaga pala yung pagdumalo sa gawain ng Diyos. Amen? Ang lahat tayo doon may responsibilidad, no? Ako mag-share ng Word of God, isa lang yun. Pero bago ako mag-share ng Word of God, the worshiper at yung mga ating mga worship team tamborin, napakahalaga ng inyong gagawin na. Joshua 3:5, sabi ni Joshua sa mga tao, consecrate yourselves for tomorrow. Bukas, the Lord will do amazing things among you, among us. I-claim natin ito na sinasabi din ng Lord sa atin. Di ba kaganda sabi ni Lord, for tomorrow, the Lord will do amazing things among us. Pero tandaan niyo, hindi basta-basta mangyayari yun. Si Lord hindi basta-basta lang bumababa. Yun ay depende sa atmosphere, depende dun sa celebration. So, hindi siya bababa sa worldly celebration ng mga parties. Hindi. Doon siya bababa. Doon siya may gagawin kapag mayroong presence, mayroong pag-invite, mayroong bagay na nakakapagpadala ng mabangong samyo sa kanyang trono. No? Kaya sabi doon, consecrate. Yeah? Alam niyo ba yung ibig sabihin ng consecrate? Sabi doon be set aside, make something pure, holy. Holy, able to be used sa gagawin natin bukas. Alam niyo ba, kahit na tayo ay majority prefer, meron 2-3 na nakapahalo. Nababantuan na, di ba? Kita niyo pag may ginagawa kang something na ang ganda ng iyong timpla, mahaluan na ng kaunting masamang panlasa, sira na yung iyong magagandang rekado. Yeah? Kaya make sure everyone is consecrated. Set apart, no? Or make something holy. Banal lang itong ating gawain nito, mga kapatid. Hindi ito laro. We will not entertain people. Yung parang tayong magko-concert na ang tao'y masaya. Okay, part yun. Ang tao'y galak na galak sa mga kantahan. Okay din yun. Pero hindi yun ang ating purpose kasi otherwise, kaya din gawin ng iba yun mag-entertain. Ng mga singers, mga celebrities, no? Ito'y something like spiritual ceremony or celebration. Hindi lang tayo basta-basta nilusok, ano? Hindi lang po tayo basta-basta sasawsaw or aawit o tatayo knowing na ikaw pala ay hindi consecrated. Makakasira ka pa, no? Ang sabi sa Hebrews 12:14, make every effort to live in peace with everybody and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. In peace with everybody. Baka mamaya, andiyan ka pero meron ka pang bitterness.
Nandito ka, nakatayo ka, uy, ba't dumalo dito yun ah? Kaaway ko yun ah. Ang bihira. Kung maawit ka dito, nasira ka na, nakita mo yung matagal mo ng kaaway. Ang sabi doon ay, live in peace. Wala kang may katiting na ano mang hindi magandang nararamdaman sa kapwa mo, o baka kahit kasama mo sa bahay. Yan. Yan. And, kung wala daw tayong holiness, wala. We will not see God. Hindi. Kasi our God is holy. Hindi natin siya ititreat like someone na pwede na lang basta tayong lumapit. Kaya, He is a holy God, kaya itreat natin siya, kaya we will come to Him with holiness. Ilang ganun yan, no? Banal ang ating Diyos. Nung si Isaiah nga, nagkaroon ng vision, nandun siya sa Isaiah 6. Nakita niya yung throne in his vision. Dinala siya to. Walang ginawa yung mga anghel kundi umawit ng holy, holy, holy God. Banal, banal, banal. And then, yung mga cherubim, mga anghel, walang ginawa kundi ang very presence. Talagang pure holiness. Si Isaiah, propeta, sabi niya, nakita niya yung kanyang karumihan. Na-expose. Woe unto me. Kaya sabi niya, I am a man with unclean lips. Kaya, kinauterize mo na yung bibig niya eh. Kumbaga sana i-purify ng apoy. So he can be para say fit doon sa holiness. Yeah. Verse Peter 1:16, be holy. Sabi ni Lord, because I am holy. So consecration, setting apart on purpose. May purpose, ha? Para sa kaluwalhatian ng Diyos. So yung pagiging setting apart is with the back up yun ng presence ng divine authority, no? Yan. And ikaw ngayon ay kagamit-gamit. You are a useful tool. Ibig sabihin, kagamit-gamit ka, tool ka ni Lord to be used for His glory. Tandaan mo yan, ha? Tool ka. Ownership ka, pinabanal, isinet apart for what? Para kagamit-gamit sa Kanya. Kaya, pag alam mo yun, wow, this is, I am here, Lord. We will celebrate, we will stand as your tool. Yung hindi ka lang panamuti, hindi ka nandyan to para hangaan, no? For yourself. Kung ikaw ay nandito, wala kang ibang hinahangan, no? Set aside and sanctify. Mamaya I will pray, we will pray. I will anoint you with oil. Yeah? But before that, no, magkaroon tayo ng sanctification. Yung para yung kapangyarihan, the power of the Holy Spirit. In the power of the Holy Spirit. Alam niyo, walang yung presence ng Diyos, kung nais nating maranasan, ay meron tayong atmosphere na ka-invite sa pagbaba ng Kanyang glory. Maraming mga celebration, maraming mga gathering, pero alam uuwi ang mga tao walang naranasan, dry, maaari nag-awitan, kaya make sure you are not going to entertain. Otherwise, hindi. Doon ka na lang sa showbiz kung gusto mong entertainment. Amen? Yeah. Igarin mo na lang yung iyong pagtitiktok. Kasi baka makakuha ka pa ng maraming views. Yan lang. Kasi baka mamaya, inahanap mo, no?
So, consecrate yourself, must be willing to obey Him wholly. Buong puso kang nandun nagpapakonsecrate. Susunod ka, ano ha? At anumang area ng ating buhay na nakikita mo merong hindi ka sumasablay, meron kang disobedience. Buo nga hindi yung okay lang to pero yung kalahati. Holy consecration. Buo, ha? Ano? Yan yung desire mo na ayaw mo ma-miss yung blessing. No? Ayaw mo ma-miss yung kapangyarihan ng Diyos. Gusto mo maranasan. Kasi pag merong hindrances sa buhay mo, wala. Ang iba, nararamdaman nila yung apoy, pero sa'yo, why? Bakit? There is something wrong. No? Ang sabi ng Romans 12, verse 1, I appeal to you, therefore, brothers, by mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Which is your spiritual worship. It is an appeal sa atin, sa inyo na i-offer daw natin ang ating body holy as a blessing sacrifice to our God. Yung tamang worship na hinahanap ni Lord. Tamang offering. Bakit? During the time of yung mga Levites, anak ni Aaron, nag-offer ng maling worship. Nag-offer din ng sacrifices, may incense din, pero hindi kalugod-lugod. Hindi yun yung tamang offering of worship. Hindi kinaligdan ni Lord, namatay kaya silang lahat. No? Si Cain at saka si Abel. God has a special instruction about sacrifices. Yung offering sa Kanya. So, failure to obey yung tamang sinabi niya ng worship, disobedience yun. And then, don't try to do it dahil hindi yung kalugod-lugod kayo. Pinakita na nga doon sa mga anak ni Aaron. Si Cain, bilang magsasaka, kaso ang ini-offer, kalabasa, saging, mga bunga ng kanyang ani. Could be, malikat naman yung kalabasa. Or yung kanyang patola ay mga press. Lahat pinigay nga niya eh. Pero, ito no, kumara, baka may konting bulok-bulok ka. Pero kahit pa okay na gulay, hindi nga yun ang instruction of worship. Ibig sabihin, may part ng disobedience. Hindi niya kilala ang Diyos. Kung baga, basta na lang nakapagdala. Pagaya na, pumupunta tayo sa Sunday, basta ka na lang pumunta. Okay, nag-prepare ka, nagpaganda ka, nag-busy ka, pero yung sarili mo ba, inihanda mo sa pagharap sa Diyos. Kasi kung hindi lang, dapat hindi lang dahil may anniversary, kung consecrate natin, ako'y haharap sa Diyos. Kaya masasano mo yung presensya ng Diyos. Kasi, ganun sa pray mo yung in-offer mo, kaya si Abel, ang in-offer niya, tama, animal. The best animal, blood offering. Ayun ang in-instruct ni Lord eh. In-obey niya. At I believe the best yung animal na in-offer niya. Kaya siya pinalutan. Ang reklamo si Cain. Bakit? Kung sinunod mo ba ako sa amin na Lord? Ako ba'y mag-ano? Kaya, hindi kinakalutan na Lord. Kaya sabi niya, I appeal. This is an appeal na dapat ma-appreciate natin to over our lives. Sanctification, buong puso. No? Yan. Present. Yun daw ng ating mga katawan. Acceptable.
Kaya kung may dala-dala kang kabigatan, bitterness, lalo na bukas. Wow, pure heart. Yun, kasi lalo na kung ikaw igagamitin, frontal ministry, dito ka. Hindi lang yung pag-Sunday, ha? Kung ikaw ay ginagamit sa ministry, standing here in front. Tandaan niyo, ha? This is a front ministry. Ibig sabihin, iba yung nandun lang sa likod, nag-check ng attendance or welcoming. Nandun ka lang sa likod or usher. Pero if you are standing here, sumasayaw ka, nagtatambuhin ka, nagpi-play ka ng instrument, nananalangin ka, nagsishare ka ng Word of God, song leader ka, backup singer ka, frontal ministry yan. Pulpit ministry. And that is required consecration, purity, and holiness. Di ka lang basta di ka tatayo, kapatid. Ba, okay. Nakatayo na ako sa stage. Pero my question is your life sanctified? Sa ano na, na-sanctified ka ba? Sanctified ka ba? Kaya, meron tayong mga guidelines. Meron din tayong mga panuntunan. Hindi dahil sa ikay magaling. Amen? So kaya sabi doon, offer our bodies. Yun ay, yun yung consecration yun. Sang-ayon sa ginawa ng Diyos sa atin. Nakita mo paano binigay ng Diyos ang kanyang buhay sa atin. Kaya huwag natin i-treat siya na gano'n ang ating kanyang, Lord, here I am. Use me for your glory. Here I am. Pinipresent mo yung katawan mo. Use me para sa iyong kaluwalhatian. Hindi lang, Lord, here I am. Galing kong kumanta, galing kong sumaya. I'm ready here. Pwede akong maka-entertain. Hindi yun. And yung act ngayon ng sanctification ay voluntary yun. I will pray for you. I will anoint you, but you will voluntarily submit yourself unto God for consecration. Nagkakasala tayo, nagkakamali tayo, but come to God, Lord, purify my heart. Sanctify me with your blood. Ano mo nakikita mo na hindi nakalulugod sa iyo, Lord, I pray. I surrender it to you. I don't want to offer my body na hindi pleasing sa iyo. Kasi sabi niya, I appeal. I-offer natin. Bakit? Meron talaga nag-o-offer ng unpleasing sacrifice. Meron ako mababalitaan, may mga member na gano'n, nagsasabi, may ginawa ko ako ganito, ay ginagamit na sa ministry. Ano kung gagawin ko? Sa palagay mo kaya, alam mo na nga na ikaw ay may ginawa na hindi nakalulugod sa Lord, you will just continue, lalo kung itinatago mo. Yeah? Diba? Voluntary ka na. Kasi yung act is voluntary presenting ourselves. So you have done something, palinis ka muna. Amen? Hindi yung itinatago mo. Ikaw pa naging kaproblema, ang mga kasamahan mo, nag-prepare lahat. Ikaw, binesta mo na lang, no? Hindi ka pinipersa, sinabi ko nga dito, I appeal voluntarily to present your bodies. Kahit ushers, ano ka nag-welcome, anointed. No? Dami natin, nakaganda natin, naka-uniform probably tayo. Pero, maganda ng uniform, may ID, and so on. Prepare lahat. But make sure, hindi lang pinakamahalaga eh. We are sanctified, ready. Yung pagpasok pa lang ng ako, nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Yung smile mo, anointed talaga yun. Nararamdaman agad nila yung love. Yung ibang klase
atmosphere. Yeah? So, personal. Your bodies. Hindi yung sabi mo, ikaw daw, i-offer mo. You, God is talking to each one of us. The same with me. Okay, nag-prepare ako ng but no, Lord, without you, I pray for the revelation, yung anointing, but Lord, mahalaga ay ako'y magamit mo as a vessel. Could be, yung galing, gamit mo lang. Hindi lang gano'n, no? So, this is how we worship. Ito yung ating tamang pagsamba. John 4:24. Sabi sa John 4:24. For God is a spirit, and His worshippers must worship in spirit and in truth. In spirit. We can, remember, kaya tayo makakapag-worship ng tama, we have the Holy Spirit. Nung tayo nasa religion, tradition, hindi tayo bunagayan. Yung ginagawa nating worship is act of religion. Religious act lang yun. Tradition. Eh, meron pa, pero now, we can worship right. Bakit? My Holy Spirit, our spirit now is alive, connecting unto God, who is a spirit. Yun ang tamang worship. Make sure you are filled, or you are binagarin ka ng Banal na Espiritu, you are alive in your spirit, and nakakakonect ka to God who is a spirit. So lahat ng ating ginagawa is spiritual act. Ayan? Spiritual act, hindi physical. Wow! Ang galing mo mag-tambourine, ang galing mo mag-hip-hop. Physical. Pero remember, hindi yun ang ating yung puso nagda-dance, yung spiritual mong ginagawa, yung tambourine, yun ang kumukunik kay Lord. Kasi yung tambourine yan is worship. Yan is worship. Amen? You can do hip-hop, what is spiritual hip-hop? Hindi yung worldly hip-hop. Diba? Yung tugtog natin, mga pagsamba. Yan. And you know, give thanks to Him and praise His name. Alam niyo ba na yung worship is very, very powerful? Amen. Say again. What we are going to do, this is very, very powerful. When yung presence of God is here, the anointing is here, powerful worship. It can penetrate, it can change, it can transform the lives of people. Bakit kita niyo? 1 Samuel 16:23. 1 Samuel 16:23. Meron papasok dito, mabibigat ang tinatawag sometimes sa church, tomorrow. Pero whenever the Spirit from God came upon Saul, David would take his harp, and play. Then relief would come to Saul and would feel better, and the evil spirit would leave him. Kita niyo, yung power ng worship ni David, minsan si David napapraning, di ba? Galit na galit siya, gusto patayin si Saul. Pero kapag tumugtog na si Saul, nagbabago yung kanyang mood. And then he turned. Si David. Si Saul yung hari, di ba? Si David, nasaan doon si David? So there is a power of worship, right? Kaya may papasok na at hindi kabigatan. Or maaaring meron siyang may mga karga. Kaya nga yung iba nag-react, nag-deliver because of the power of worship. Holy Spirit. Noong panahon nga ni King Jehoshaphat, may kaaway sila, madami, di ba? Sa Old Testament, anong inilagay ni King Jehoshaphat sa harap? Worship, ha? No?
mga manganganta. And when hindi pa nga sila umatake. Yung mga kaaway nila, sila na ang nagpatayin. Didipigil, who knows well. Kapangyarihan. So, ang ating ginagawang ito is also a warfare. Kita nyo kapag powerful, alam nyo, tomorrow, the devil also will plan, may plan. Kaya ba, maganda ang gagawin natin, preparation natin, pero ang kaaway, he is also planning to do something. Pwede niya, gusto niya, ayaw niya, he will try his best to, not for us na to yung ating gagawin ay mag-fail, right? Magkaroon ng problema, technically, may mga sayaw, salasala, and so on. He will try everything to hinder. But, dahil nga ang worship is a warfare, makapangyarihan yan. Ang kaaway will be driven away. Yeah? Nakita niyo si Paul and Silas, nakakulong sila, ano? Nakakulong sila. I think sa 20 ng ano yun, ng chapter 20 ng Second Chronicles. Yeah. Nasa cell sila, nakakulong si Paul and Silas. Anong ginawa ng dalawa? Napraning ba sila? Na wala, mukmok, mag-iiyak, midnight, nag-worship. And then, pure in heart, bumaba ang presensya ng Diyos. Even sa loob ng kulungan. Kita niyo yan. Gagawin natin bukas, worship. Yan, thanksgiving, worship, celebration. Hindi na tayo basta-basta mag-i-invite, magpapakain, no? Yan. Kaya, yan. Kaya yung tamang puso will worship in spirit and in truth. Yeah? Yeah. And also, Psalm 24 verse 3 to 4. Psalm 24 verse 3 to 4. Ang sabi, doon, who may climb the mountain of the Lord? Sinong pupunta? Who will ascend to the hill of the Lord? Who may stand in His holy place? Sinong pupunta doon sa presensya ng Lord? He who has clean hands and pure heart, who does not lift up his soul to an idol or swear by what is false. Sino daw ang may karapatan ang dapat pumunta doon sa holy place to worship God? Doon yung may malinis na mga kamay at banal na puso. No? Ayan. So, there must be holiness and also unity. Mahalaga yun, ha? Ang bihira. Magsiselebrate tayo ng Thanksgiving. Nakatayo kayo dito. Meron dito pala. Hindi united. Ay, yung isang nalaman ko lang yun. But thank God, naayos nila. Magsiselebrate ng anniversary. They are preparing a special number. And that special number ay may damit. Ay nag-away pa doon sa kanilang isusuot. Mama mia. Kita niyo yun, ha? Mag-represent ng special number para kay Lord. Ang galing ng paghahanda nila, may outfit pa. Pero pinagtanong lang. Dahil lang doon. Sa palagay niyo, kaya kahit na paano? Kaya, glory be to God. Hindi na yan. Kaya, those things should not happen, di ba? Baka naman kayo, hindi pa kayo naku, rin namang uniforming ito eh. Hindi naman itong amin napagkasunduan. Gusto namin medyo brown, nangyari, pink. So, isinuot mo, basta
Ayaw ko naman ito. Doon ka nakapokus sa iyong uniform. Baka kayong ASEAN, gulo-gulo pa kayo sa inyong isusuot mo. Hindi na. Baduy naman ang kulay nito man. Meron, di ba? Nangyayari yun, di ba? Totoo yun. Preparation and worship. Pinagtaluhan. Pati nga yung pagkain, pinagtataluhan yan. Kung anong pinamputahe, kung sino makikater. Lahat ng malililit na things. Dekorasyon. Sino gagawa ng bulaklak? Bakit gano'n? Kapatid, kaya ang dapat na unawaan natin yan ha, mayroong unity. Kaya nga tayo nagmimiging sa preparation, di ba? Napag-atrihan ng lahat. Bueno, sige na nga. Kahit na hindi ko gusto. Basta. Pati yung line up, kakantahin. Kung naman gusto itong line up na ito. Dapat kayo yung carrier of the anointing. Yung anointing magpo-flow. Yeah? Ano ba yung heart and calling ng worship ministry? Kasi di ko na pa ka. Napakahalaga. Sa Sister Mig, Brother Mig, Sister Magay, mga magpapakanta. You are called to lead the worship. Yeah? Di ba sabi nga is John 4:24, sinabi natin kanina. Psalm 100 verse 4. Psalm 100 verse 4. Yeah. Enter His gate with thanksgiving and His court with praise. Give thanks to Him and praise His name. His gates with thanksgiving. Parang kayo yung gatekeepers eh. Kayo yung welcome ng presensya ng Diyos, no? Spiritual gatekeepers na ina-usher natin, dinadala natin ang mga tao sa presensya ng Lord. Kaya di ba, enter His courts with, hindi tayo basta-basta pupunta sa presensya ng Lord. May dalang praise, worship, and thanksgiving. Kaya nga tayo may worship eh. Hindi natin overwhelmed ka na agad. Mayroon munang pang-invite sa presensya ng Diyos so ang mga tao ay dala natin sa pagsamba sa Kanya. Yung mga tao hindi lang yan, muna, pagpasok yan, nakatingin lang yan eh. Yeah? Inaano natin yung atmosphere through worship. Kaya yung worship leader dito, yung worshiper, hindi ka entertainer. Make sure the anointing. Ako mayroon ng simbahan, pasok ko, pumapasok pa lang ako. Parang may goosebump na ako eh. Yung naririnig ko yung kantahan, ganun dapat. That is the anointing. That is the anointing dala ng mga worshiper. Hindi sa galing ng pagkanta, hindi yung anointing. Kaya nga, ina-usher, inaakay natin ang mga tao sa presensya, sa court. Enter His gate and His court with right praise in worship. Yun yun, kapatid. Kaya napakahalaga. Tambourine dancer. Bakit ba may tambourine dancer? Worship din yan eh. Hindi para pampaganda lang, pampalamuti sa kanta, no? Bawat palo, worship yan. Asya ang tao sa pag-worship. Kita mo yung meron dyan? Wala sa una, nakatayo lang yan. Mamaya, pumapalak-palakpak na. Mamaya, ang lakas na ng palakpak. Mamaya, tumataas na ang kamay. Naidala mo na sa worship eh. Amen? Yung basta na lang pag gano'n, yung role natin. Nadadala natin ang tao sa presensya ng Diyos, no? Yan. Could bring, marami kaya maganda yung mga nga yung unity and so on, yan. Yan. Ito yung nagbibigay ng honor,
sa ating Creator. Yun yung umalaman nyo yung ating worship, ha? Ito ay nag-aasya ng mga tao, naglilid sa tao sa presence of the living God. So, kapatid, it's very important. Yeah? Ang ating gagawin tomorrow. Hindi lang bukas. Pag Sunday service naman, Sunday service lang yan. The same. Gawain nyo dyan. Kaya, merong boring na Sunday, basta na lang eh. Okay na lang. Nakapag-Sunday worship. Hindi, everyday yan eh. Kaya, palagi nandun yung ating palaging preparation, nandun yung ating palaging sanctification, at yung ating buhay ay palaging nakalulugod sa ating Diyos. Amen? Amen. Tomorrow, siyempre, excited tayo. Wala man ang ating Apostle Bishop. Baka sabihin nyo, wala naman ang ating Apostle Bishop. Si Jerry lang naman ang dadating. Doon may palagi lang nandine. Ano naman pwede lang kung ano-ano lang. Pwede na yan. Hindi naman yan maano. Hindi ako ang inyong pinaghahandaan. Wala akong si Jerry naman yan, okay na. Ano yan naman, hindi naman tayo. Ano yan. Ba't pag si Apostle, gagandahan natin? Hindi rin si Apostle Bisa ang ating paghahandaan. Dahil nandito man siya. Hindi kayo magpapanik, hindi kayo ngayon, ako man lang ito, hindi. Kasi Lord, palagi ang ating nandiyan sa ating main audience. Siya ang ating focus center. Kaya yun ang ating puso bukas. Yeah? Amen? Ready na ba tayo? Amen. Yes. Tayo, harapin sa Lord, tumayo tayo, magpapupuri. Tayo muna sige, awit muna tayo and then we will pray. Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise be the name of God. Praise God. Awitin natin itong song na sasabing, Here I am, use me for your glory. Praise God. At habang inaawit natin ito, prepare mo yung heart mo, makipag-usap kayo po. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Panginoon, tanggapin mo ang aming pag-aawit as a prayer na ino-offer namin ang aming mga buhay para magamit para sa iyong kalwalhatian. Voluntarily to Lord, personal kaming lalapit sa iyo, individual, lead, magpapalinis for your glory. Hallelujah. I just wanna say I love you. I just wanna say come on, lift your hand. Thank you, Lord. Kay God, focus. All the things that you've done in my life. Here I am. I will serve you more. Lord, I offer you my life. I
'Cause my life is yours. Yes, Lord. I'm for you. Because my life is yours. Because my life is yours. I'm for you. Alone. Because my life is yours. Because my life is yours. I'm for you. Hallelujah. Father, ito po ang aming dalangin. Today, even today, in preparation sa araw ng bukas, we are here, Lord, voluntarily submitting unto you for consecration. Nais namin ang aming mga buhay ay magamit lamang para sa iyong kaluwalhatian. Ang aming mga buhay, ang aming mga sarili ay mai-offer namin huli, buong puso as a living sacrifice. Today, Father, sa pangalan po ng Panginoong Jesus, in the power of the Holy Spirit, i-search mo po ang puso ng bawat isa. Pasaliksik kami, kapatid. You know something na hindi mo pa nililet go, may mga bagay na hindi, alam mo, hindi kadugod-dugod sa Lord. Surrender it na. Pasanctify ka, consecrate ka. Humingi ka ng tawad kay Lord. Patawad ka rin. Any bitterness, inggit, maruming isip, maruming salita. Come on, hallelujah. Come on, the Holy Spirit is telling you right now. Gagamitin ka ni Lord. Tatayo ka sa harap. Huwag mo nang dalhin yan, kapatid. Huwag mo hayaan ikaw maging hadlang. Huwag mo hayaan na ang kaaway ay magamit ka to hinder, to do things. Lalo nang mahadlangan ang magandang gagawin ni Lord sa araw ng bukas. Father, sa pangalan po ng Panginoon Jesus, search every heart, ang lahat ng isip, gawa. Yes, karabasak at bababahan. Yes, Lord. Yes. Hallelujah. Come on, yes. Ang Inoon, iniaalay namin ang aming mga buhay sa iyo. Linisin mo ang puso ng bawat isa ng iyong buhay at banal na dugo. Blood of Jesus sanctify, purify lahat sa amin, Panginoon. Anything na hindi nakalulugod sa iyo, we cast it away. Itinatakwil namin lahat yung complete sanctification of the blood of Jesus. Panginoon, salamat sa iyong paglilinis at pagpapatawad. Lahat ng aming buhay ay maging kalugod-lugod sa iyo. May offer namin sa iyo. Whole buong puso as a blessing and living sacrifice. Grabe ang gagawin mo sa araw ng bukas. Kakalugdan mo ang aming pag-awit. Kakalugdan mo ang aming mga pagsayaw, tambourine. Kakalugdan mo ang bawat tugtog ng instrumento. Because the hands are anointed. Ang maglilid ng praise and worship. O kikilabutan ng mga tao habang bumababa. Kumihila sa anointing. Ang anointing presence of God sa bawat pagbuka ng kanyang labi sa awit. Because the anointing was in His voice. Hallelujah. Ama, ang aming gagawin bukas ay celebration and thanksgiving, in worship, in gratitude. Yun lang, walang iba. Paparangalan ka namin lamang
pinagsasayawan. Wala kaming hinihinging applause. Wala kaming hinihinging palakpak. Wala kaming ninanasang papuri. Wala kaming ninanasang hangaan. Panginoon, lahat ng mata, lahat ng focus, lahat ng puso, lahat ng pagpalakpak, lahat ng pagtaas ng kamay, sa'yo namin may bigay, sa'yo lamang may turo, sa'yo lamang may direct. Oh, mabababasa ka na naman. Panginoon, lahat ng ministries, lahat ng mga even lahat ng mga gagawin, Lord, mula sa worship team, tambourine, ushers, opening prayer, securities, men's ladies, lahat, Panginoon, yes, lahat ng tatayo mag-pray, lahat ng even lahat gagamitin mo tomorrow as sanctify, purify, hallelujah, lahat kabanal-banal na sa iyong harapan. Hallelujah. Even yung lugar namin pagdalausan ngayon palang inihandog namin sa iyo. Para walang evil things na maming inaalaw sa lugar na yon. Even as we pray tomorrow, we prepare mo yun for the presence. And that is, i-restore mo yun, itatransform mo yun na sa holy ground. Kurabashika na darana, Panginoon, ngayon pala excited na kami. Lahat ng mga naimbitahan, mga bagong invited, they will feel the anointing presence of God in this place. Lord, gagawa ka ng impact. Hindi lang sila namin makikita bukas. It will change their lives. May bago silang mararanasan. Me and your servant, Lord, I pray for your divine revelation. Hindi sa aking gusto. Patuloy kang mangusap sa akin. Patuloy kang mag-deliver, magbigay ng revelation na salita na ihahaya at sasabihin sa araw ng bukas. Ikaw lamang maluwalhati sa ating buhay, Panginoon. I am just your mouthpiece and speaker. Nothing na ako'y magmamalaki ang magaling sa akin, Lord. Ikaw lamang. Rabasa ka na nararabababahande. Even yung weather tomorrow, napakaganda ng weather. Even tinatalian namin. Tinatalian namin kaaway, sickness in this age, problema sa sasakyan, aksidente, masamang karamdaman, masakit na katawan, lahat tinatalian namin ng mga masamang negatibong plano ng kaaway sa pangalan ng Panginoon Jesus. At pinapakawalan namin, nire-release namin ang magandang panahon, malusog, masiglang katawan, masaya, yes, walang mga traffic sa daan, yes, Lord, spiritual power and presence po. Joy, hallelujah, at makakarating ang mga inibitahan lahat ng walang handa. And victorious celebration tomorrow. We are excited, Lord. We are ready. And tonight, I seal all these people ng blood of Jesus. Matutulog, sealed with the blood, hindi ko hinahayang makapasok ang anumang gawa ng kaaway. Sanctified, Lord, even tomorrow ready ang lahat. Father God, as anointed with oil, I pray for the release of your anointing sa lahat ng mga tao. Yes, hallelujah. You can come po mga music timbers, hallelujah. Here I am. Yes, I will anoint you with oil. Lahat ng mga music teams, lahat ng gagamitin, una, and then yung mga tambourines, lahat ng tatayo. Yan. And then yung mga workers, yan. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise the Lord. Lord, let's anoint them under the powerful anointing. Praise. Hallelujah. Tulog na sila.
Love. Dito mo na kayo bigyan ko. Umulit dito. I anoint you. Why? With the anointing, you are ready. Yes, powerful anointing will flow out of your mouth as you give the worship. Let's say, anointed voice, Lord, angelic voice, let's say, in Jesus' name, kayo'y gatekeepers. Sa worship, madadala niyo mga tao into the presence of God. Receive in Jesus' name. In Jesus' mighty name, you are sanctified already. As the degree and declare the power for presence of the anointing, the presence of God is here. You will lead the worship, powerful worship. Ready, sanctified. Powerful leading in worship. Bababa ang presensya ng Diyos. Ang mga tayo madadala sa kanyang courts. Receive in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. We thank you in the presence of God. Gagamitin ng muli in Jesus' name. Receive the anointing power of God. You are consecrated, sanctified in Jesus' name. Receive the gamitin of the Lord. Yes, the Lord gagawin tomorrow. Ready! Consecrate in Jesus' name. Hallelujah. Sister Tess, you are ready. The Lord anointing be upon you. Gamitin ka ng Diyos. Yes, as a gatekeeper. Yes, in Jesus' name. You go and pick that anointing, your anointed hands as you play the keyboard and piano. In Jesus' name, receive the fire. Receive the anointing. Anointed hands. Anointed playing of the piano in Jesus' name. Fire! Come upon you. Evelyn, anointed as you lead also a leader of this church. At kung gagawin mo, you're anointed in Jesus' name. In Jesus' name. Sanctify. Sa pangalan ng Panginoon na susulisin. Yes. Ang mga bata ng Panginoon. Yes, nandun ang proseso. Glory! Kalugdan mo ang mga bata. Yes. Yes. Gracia, speak against upon you. Yes, ang gagawin mo bukas. In Jesus' name, you are anointed. Sa pangalan ng Panginoon na susulisin. Eric, I speak anointing upon you. Consecrated, ready. Yours for His glory. I anointed hands. Kanatutugtog. Gamitin ka ng Lord as His instrument. Yes, sa pagbaba ng kanyang presensya. Anointed. Ready kita gamitin hands. Nagawa ng gagawin yung tampurin in Jesus' name. Anointed. Dance sa sayo kayo for His glory. Yes! At natin yung pagsayaw. Hallelujah. Upon your life. In Jesus' name.
Let the presence of God upon you. Gamitin ka ni Lord for His power in your life. This is sacrifice. Hallelujah. Holy, blessing ng God ang iyong mga buhay at spirit. Healing sa iyong brother. May cancer na ng spirit sa iyong brother, sa iyong baka, sa iyong Lexus. Hindi yung mag-ibig ng tomorrow. I command and pray to go. I speak you to go and death is redeemed. At sinasabi ko sa tuhod nito, ayos, walang pain, magalingan, malakas, ako, in Jesus' name. Hallelujah. Marjan, you are anointed. Bless you, Lord, is iyo. Jesus' name. Just yung mag-asawa, your lives, kaaya-aya sa Lord. Listen, your person, lahat ng gagawin nyo, anointed, growing by your people. You will ask your people into worship. In Jesus' name, it is the way. The same, in Jesus' name. Hallelujah. Jenna is anointing the family, anointing of the Lord, the road, Asher, the safe to find the media, gagawin mo, yung anointed, Sige, palakpakan natin sa Lord. Basta kang Panginoon. Ang papuri sa iyo, pasasalamat. We are ready. Bawat isa ay covered ng iyong blood. At walang anumang kinanan sila kung anumang negative na mangyayari ngayong gabi. Magandang saya, malakas, masiglang katawan sa aming lahat sa araw ng bukas. Salamat, Panginoon. To you all the glory. Everybody will say Amen and Amen and Amen.